O sa halip na tulungan yung mga nasa laylayan, ito, kausapin po natin si Mr. Gregorio San Diego, Chairman Philippine Egg Board at Chairman Emeritus United Broiler Raisers Association. Mr. San Diego, magandang umaga po sa inyo. Hello. Magandang umaga, Camelo, at isang mapaghamong panahon sa karamihan nating mga Pilipino. Yun ang gusto ko mapaghamon eh. Oo, totoo naman yan. Resilient naman tayo, nakakaraos din naman eh. Pero ano ba itong nabalita namin, Mr. San Diego? Nung kailan, ilang beses na tayo nag-uusap eh. Sabi nyo, wala namang problema sa production. Pero nako, sa dami pala ng production, meron din palang downside yan. Sabi ng mga taga roon sa Dagupan City, yung meron na daw silang mahigit sa 5,000 na inahing manok ang pinatay na nila sa ilang poultry farm dahil sobra-sobra daw ang supply at saka bagsak ang presyo ng itlog. Totoo ba yon? Totoo yan. At kaya nga, hindi ba nagkakatawanan tayo noong huling pag-uusap natin na nung i-verify mo, kung kulang ang itlog, sabi sa'yo ng mga taga Batangas na kaibigan mo, malapit na mag-isisiw itlog nila. Ganun ang sitwasyon talaga, Camelo, sa itlog. Ang broiler ngayon, medyo nag-stabilize. Kasi ang broiler, kumbaga mas madaling makontrol kaysa sa layers. Ang cycle kasi, alam mo ng broiler, 55 to 60 days. Ang ibig sabihin, pagkatapos bago kumbaga 60 days may alaga ka na uling panibago. So pwede kang tumigil na mas mabilis. Ang layer naman, papakinamakan mo yan dapat ng 1 taon na nangingitlog. Kaya lang, kaya ngayon ganun, kung wala ka nakikitang hinaharap, talagang para mabawasan yung lugi mo, ibenta mo na ngayon. Ang tawag dyan, early culling. So yun nangyayari. May member nga kami, Camelo Ang production niya nasa 60% pa. Ibig sabihin, bata pa yung layer niya. Nagpapanik nag-early culling na rin. Ayun, dahil kung patuloy mong pangingitlogin yon, gagastos ka lang ng sobra-sobra. Kasi wala kang nakikita maganda hinaharap kasi pamura yung itlog, pamahal naman yung patuka mo. So, lalaki lang ang lugi mo pagka inalagaan mo pa na mahabang panahon yan. Itong yung mga taga-Dagupan, Pangasinan na yan, anong problema nila? Hindi na madala sa palengke yung mga itlog nila? Ganun ba yun? Sobra-sobra kasi yan sinasabi namin sa gobyerno na kasi ngayon kahapon niya, alas 7 pa lang, nasa DA na kami para sa pagpupulong kasi humihingi na naman yung Canada at saka yung EU na bawasan ng taripa sa ini-import natin na baboy at manok. Ay, sus Maria. Ang sinasabi namin, hindi naman baboy at manok lang ang maanuhan. Kasi anong nangyayari sa industriya ng namin, Camelo, yung mga nalugi sa baboy at manok dahil sa dami nga na ini-import, lumipat ngayon doon sa itlog na pagninegosyo. Tama. Kasi ang sinasabi, dito tayo kasi wala tayong kalabang imported. Ang problema, hindi naman kinontrol ng gobyerno, kaya dumami ng dumami. Kaya kami dito sa local producers na nagpapatayan sa presyo. Yun ang nangyayari. Pagka ganyan ang sitwasyon, ang walang kalaban-laban, Camelo, yung small and medium. Kasi yung mga malalaking kumpanya, malaki ang puhunan yan mahaba ang PC na tinatawag So pwede silang tumagal na malugi ng medyo matagal kasi down the line may pagbaano naman yan, pagbawi sa presyo pag kokonti na yung nag-aalaga. Yun ang nangyayari. Sa broiler naman, ang di nababawasan. Ngayon, tuwan-tuwa lalo yung mga importers kasi dadami pa i-import nila hanggang tuluyang mawala na rin. Yung mga maliliit na producers ng broiler. Yun ang nangyayari. So nagpulong pala kayo sa DA. Anong napagtapusan nung inyong pagpupulong? Ang request namin, iharap kami hingan kami ng opinion makano namin, economic managers. Kasi hindi man lang kinukonsulta kami sa tungkol sa ganyan basta sila nakikipag-usap Oo. Ayun. Kamukha nung nakaraan, di ba, sinasabi ko sa'yo, may na gusto gawing zero ang taripa ng imported na imported na baboy at imported na mais. Naku, Diyos ko po. Kaya nga sabi ko mas mura pa sa smuggle dyan kung gagawin mo zero. Kasi yung mga smugglers, naglalagay pa yan para mailabas nila yung kanilang mga kalakal ito, wala na. Dahil wala nang taripang pinag-uusapan Oo. So hindi yan ang sagot sa inflation, yung importation na yan at zero tariff na yan.
Oo, Mr. San na Diego. ano, kasi nga yung nababanggit kanina, nanonood naman ako palagi sa programa mo, Mm. hindi ba ang presyo sa manok, sa Maynila nasa 200. Mm. So oo, doble na 'yan ang presyo sa mga farm namin, eh. Mm. Mm. Kasi ang presyuhan kahapon, ang pinakamataas yung medyo malapit, nasa 98 at yung sa medyo malayo, umabot na sa 90 kasi nga may mga tumigil na sa pag-aalaga ng broiler. Nako, yun na. Kasi Oo. nga madaling itigil 'yan 'pag natapos mo yung 2 buwan na cycle mo, huwag ka na magkarga muna. Oo, oo. Ang Ayun, ang problema naman diyan, na-atras yung local production, pupuna naman 'yan, lalong dadami imported. ayun na. Na Oo. nangyayari, oo. Ayun na nga sabi, si Jason Kainglet ng Sinag kahapon kausap Mm. namin eh. Mm. Meron daw mga ilang maliliit na poultry farm na talaga ang nagsasara na dahil Oo. lugi na. Mababa yung farm gate price ng manok ngayon. Oo, wala ka naman nakikitang pagbawi sa darating na mga araw. Oo. Wala ka namang sapat na kapital para magpaluwal, Oo, 'di oo. ba? O yun. Yun ang ano, oo. So wala kayong pinagtapusan kahapon sa pulong ninyo? Walang commitment? Ah, Wala? ang ano diyan, sa policy and planning 'yan ng DA, ang Oo. sabi nga namin kung puwedeng, iharap kami do'n sa mga economic manager para malaman namin kung malaman nila kung anong kalalagayan namin. Oo. Hindi man lang kami kinukonsulta, eh. Oy, kailan daw pwede niyong Eh, makausap? titingnan daw nila ang kaya lang ang inaano nga namin diyan, Hmm. hindi namin alam kung kailan sila magkakasundo Hmm. do'n sa hinihiling ng mga ibang bansa. Oo nga, oo nga. Kaya dapat sa mas madaling panahon makausap kami baka sakali, baka magbilagro na pakinggan naman ng mga local farmers. Ayun, okay. Sige. Mr. Oo. San Diego, salamat at good luck sa Oo. inyo. Oo. Oo, maraming salamat din sa pagkakataon at talagang napakarami na itlog. Ah, Ano gagawin ewa natin? Ano gagawin natin ah sa mga itlog na 'yan? Para sa kaalaman mo, Camelo, Oo. yung mga dati na yan, ewan ko kung sa kaalaman nyo, Oh. na pagka yung iba walang mabenta na itlog, wala na kumukuha sa farm, dinadala sa bodega na tinatawag diyan sa Blooming Tree sa Maynila. Ano ginagawa doon? Doon, yun ang mga namimili at yun din ang nagdi-distribute kung saang mga lugar. May iba pa ba Ah, tayong pwedeng gawin sa itlog maliban sa nilalaga natin, piniprito natin? Meron pa bang iba? Meron pa bang ibang produktong pwedeng gawin diyan? maraming rekado sa itlog, Camelo. Yan, inano na din namin sa gobyerno noon. Oh. Kasi ang problema sa Pilipinas, pagka sinabing itlog, parang ang nasa isip natin, almusal lang. Oo nga. Oo. Pero yung mga kating bansa natin, Malaysia, throughout the day, may mga putahe sila na itlog. Oo nga, iba may powder Oo. na itlog pa nga yata eh. Oo. Oo. Sa atin, yun nga, Hmm. mabalik ako doon sa Camelo, sa nagpa-survey kami ng presyo sa Blooming Tree, dito katapusan Abril. Mm. Aba, ang small wala ng 3 piso eh. Ay ganun. Sus, Ang Maria, sir. medium, ganun din. Kaya talagang lugin-lugi. Okay, sige. Lugin-lugi ngayon. Sige, Mr. San Diego, good luck. Sana sa mag-usap tayo sa sunod, maganda naman ang balita natin. Sana nga na hindi puro himutok yung Oo nga. napapag-usapan natin. Thank you. Good morning. Dapat rin namang i-hear natin para malaman ng gobyerno. Oo, sige. Good morning. Good morning. Sige, maraming salamat, Camelo. Opo, si Mr. Gregorio San Diego, Chairman, Philippine Egg Board Association.